Chinese na naman mga kapatid. Naku po, eto, Chinese na may gamit na pwedeng pang-espiya at nag-iikot sa tanggapan ng COMELEC arestado. Naku po, magwawala na naman ang China rito. Sasabihin, inaakusahan sila ng pang-espiya, no? Sabi rito mga kapatid sa report mula rito sa 24 oras, arestado ang isang Chinese na nag-iikot malapit sa COMELEC habang may dalang equipment na maaaring magamit sa pang-espiya. May tiniyak naman ang COMELEC. Imagine nyo mga kapatid, no? Chinese national ka. O kahit na hindi Chinese mga tola, kahit sabihin nating ibang lahi ka, no? As iniikot-ikutan mo yung mga ahensya ng gobyerno. Diba? Tapos meron kang daladalang device. Una-una paghihinalaan ka, lalong-lalo na kung kahina-hinala rin talaga yung galaw mo. Kaya hindi mo rin masisisi mga kapatid. Etong ating mga otoridad kung kumikilos sila ng mga ganitong klaseng hakbang. So ito, panoorin na lang natin tong balitang to mula rito sa GMA, mula rito sa 24 oras. Ito ba yung espiya mga ba? O baka naman napagkamalan lang? Hindi naman natin agad-agad dapat hatulan di ba? Tuloy natin to mga kapatid. Arestado ang isang Chinese na Tas Chinese ka pa, no? Kung kailan mainit ang sitwasyon ngayon. nag-iikot malapit sa COMELEC habang may dalang equipment na maaaring magamit sa pang-espiya. May tiniyak naman ang COMELEC. Nakatutok si John Consulta. Ito ang surveillance video ng NBI-NCR sa dalawang Chinese habang nag-aayos ng sasakyan sa Makati nitong weekend Oh, so sino-surveillance sila? na pinaniniwala ang may gamit na pang-espiya. 5 araw nang minamatsaga ng galaw ng mga dayuhan. 5 days na. So hindi lang to basta-basta nakita ka, paikot-ikot dyan, tas tumawag ng pulis. O meron ka hinahinalang paikot-ikot dito, punta naman kayo rito para tingnan nyo kung ano tong mga to. Hindi ganun ng mga kapatid, no? 5 araw na silang minamatsagan, 5 araw na silang sinosurveillance ng mga kapulisan. At dahil magpapalit na ng kotse dahil coding na bukas ang kanilang sasakyan, ikinasa ng NBI ang operasyon ngayong araw. So ito nga mga kapuso, patuloy yung ating stakeout dito sa bahagi ng Maynila. Pero ang kapansin-pansin ay nandito sa ating kanan, itong mismong Palasyo del Gobernador na tanggapan ng COMELEC. At yung ating target na sasakyan ay nandito lamang, no? Sa Pero hindi ko alam kung bakit bumubulong siya, no? Nasa loob naman siya ng sasakyan. Pero okay lang, props. Para talaga mas intense ang datingan, mga tol. na sasakyan ay nandito lamang, no? Sa tawid Baka nga naman kasi naririnig, di ba? Dahil dun sa device. Sorry sa interruption, na. Tuloy ulit natin. na sasakyan ay nandito lamang, no? Sa tawid na kalsada. So tingnan natin, no, kung ano nga ba yung pakay nitong sasakyan na to, ano ba yung kanyang laman at bakit siya nandito sa lugar na to. Nang gumalaw na ang sasakyan, hinarang na ito ng NBI. Open the door. FBI. Down. Down, down, down. Down, Pag down. NBI, hindi ko alam kung NBI kung nangangailangan din ba ng search warrant, yung mga ganun mga bagay, no? Sa mga pulis lang ata yun, no? Ito yung isang exclusive video mula rito sa GMA, no? So, same ng lahat ng mga tao, pinapanood lamang natin to. Ako'y hindi nagbabalita, no? Nanonood lamang ako at binibigyan natin ng reaction at the same time is nagtatanong tayo, no? Kung ang NBI ba is kailangan din ng search warrant o sa mga pulis lang yun, no? Comment kayo sa ibaba kung sa tingin ninyo. Down, 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 down. Posas, posas. Down, down. Posas, posas. Arestado ang isang Chinese na may tourist visa. Tumambad sa likuran ng sasakyang nirentahan ng Chinese. Ang umaandar pang equipment na kung tawagin ay IMSI catcher. May kakayahan itong humigop ng mga sensitibong data at impormasyon tulad ng text messages, cellphone numbers, calls at iba pang data mula sa mga cellphone na malapit dito. Oh, so kaya siya bumubulong dun sa sasakyan. Kasi etong device na to is may kakayanan nga sumagap ng tawag, calls, text messages at iba pang mga data na malapit sa kanya.
'Di ba? So dapat lang talaga maging maingat, no? Umiikot sa mga government facilities natin. O Comelec ang iniikutan na nila ngayon. Remember na fast approaching ang ating eleksyon, ano? Hindi natin alam kung anong pakay nila. Na-recover din sa sasakyan ang 3 SIM cards, cellphones at iba pang mga gadgets. Nang tanungin ang Chinese sa kanyang aktibidad. What's this, sir? What's this? What's this? What's this? Hindi niya alam. Patuloy na hinahanap ang ikalawang Chinese na sakot sa umano'y spying activities ng naarestong dayuhan. So sa mga nagtatanggol, anong masasabi nyo? Para saan yung devices na yun? 'Di ba? Na nasa loob ng kanilang sasakyan. No? Para saan yung mga ganong klaseng devices? O, 'di ba? Merong mga nagtatanggol sa mga naaaresto hindi daw totoo 'yan, wala daw basehan, wala daw sapat na batayan. Di ano 'yun? Ano yung equipment na 'yun? Etong mga tourist, may mga tourist passport sila. Tourist visa sila, ibig sabihin nakapasok sila na maayos. Di natin alam kung legit yung ano na yon, yung kanilang mga dokumento. Pero ano yung gadget na yon na nasa loob ng kanilang sasakyan? Discounting a possibility na magagamit itong nakuha niyang data to affect our elections. Whether they will use the data to influence the outcome of our election, we cannot say for sure. But we are going into that direction. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, walang dapat ipangamba. Wala raw election data sa COMELEC headquarters. Nagsagawa rin daw sila ng test at wala raw na kompromiso sa kanilang system. Dinala na sa tanggapan ng NBI-NCR ang dayuhan at nakumpiskang IMSI catcher para maisailalim sa digital forensic analysis ang mga ito. Maharap sa reklamong paglabag sa Access Device Act at Cybercrime Prevention Act ang nahuling Chinese. Para sa GMA Integrated News. Ayan na naman mga kapatid, sasabihin na naman ng China, walang basehan, walang batayan. Lagi naman ganun mga tol. Ano yung device na yan? Diba? Ano yung device na yan? Diba? At sabi nga, ito yung MC catcher. Pwedeng makakuha ng tawag, ng text, o ng kahit na anong data, pwede silang makahigop sa pamamagitan ng device na yun sa mga malalapit lang na lugar. Nasa labas sila ng COMELEC. Uiikot-ikot sila doon. Saka, take note 5 days na silang minamatyagan. 'Di ba? 5 days na silang sino-surveillance mga kapatid ng ating mga otoridad. No, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo rito? Kailangan talagang maging maingat ngayon ng ating gobyerno kasi ang tansya rito o kaya ang hinala nila gustong makialam ng China sa takbo o sa magiging resulta ng eleksyon. Ito nabalita na to mga kapatid nitong nakaraan. 'Di ba? Nagpapakalat na nga sila ng mga troll Meron na nga silang binabayarang kumpanya para magkaroon ng troll farm dito sa Pilipinas. 'Di ba? Para i-echo yung mga propaganda ng China, para siraan yung mga nasa politika na kumakalaban sa ginagawa ng China, particular dito sa West Philippine Sea. Tapos, syempre gusto nilang makialam sa eleksyon para nga naman yung mga mauupo. Halimbawa sa Senado kasi yan ang eleksyon ngayon mga kapatid, hindi naman presidente 'di ba? Magkaroon na sila ng boses, mata, tenga sa loob mga kapatid na pwedeng-pwede nilang kontrolin. Ganyan ang gusto nilang mangyari, 'di ba? Anyway, comment ka na lamang sa ibaba kung ano ang sa tingin mo na etong device na to kung talagang ito ba'y ginagamit sa pang-espiya, no? Okay, hanggang sa muli mga tol. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.